Dahil sa sobrang dami ng mga tinap nilang mga wire dito at nagkaroon ng mga shorted, yan sari-sari na lang, tapos nilagyan nila ng switch. Ito yung nilagay nilang switch, kaso nga lang yung isa na i-connect nila sa ground, kaya yun, sira ang ECU. Kaya ang problema ng unit na to, pag sinusiyan mo na siya, diretsang naka-under na yung kanyang pump. Kasi yung groundings nanggagaling dito sa ECU, papunta dito sa kanyang fuel pump. Kaya pag inon mo yung susi, after 3 seconds, papatayin na ni ECU yung fuel pump. Then pag in-start mo yun, tuloy-tuloy nang under yung fuel pump. Pero ito, kabaliktaran, diretsang uma-under na dun. Pwede nating i-separate yung switch ng positive papunta sa supply ng fuel pump. Pero mas maganda kung yung negative yung lalagyan natin ng switch, kasi pag nauulanan to, magkakaroon ng shortage dyan, natutuluyan na masira yung ECU. Kaya mas maganda kung yung ground yung lalagyan natin ng switch. Tapos yung mga wire dito, balak-balak siya, sumasagi dito. Tapos tong kanyang busina dumidikit dito sa grounding. Yan lagyan nila ng tape, kaso nga lang hindi maganda yung pagkakalagay nila, nakasuksok yan dyan. Kaya pag nagbusina ka, nagkakaroon ng shorted. Matibay rin tong ECU ni XRM125 Ma-under pa naman siya, nagpa-function siya, yun lang fuel pump lang yung may problema talaga. Ito po kasing makikita nyo po itong kulay brown na ito dito sa kanyang fuel pump, itong wirings dito. Itong kulay brown na yan, negative yan, galing sa ECU. Magkakaroon lang yan ng ground pag inon natin. Diyan nanggagaling yung negative supply ng ating fuel pump. Tapos itong positive naman, pag isinusin na natin siya, direktang meron ng supply po yan, nakaabang na siya. Ang kulang na lang yung negative, gagaling siya doon sa ECU. Kaya pag bunuksan nyo ng susi, kakaroon ito ng negative supply after ng 3 seconds, then papatayin ulit ni ECU. Then pag start na natin yung susi natin, yung motor natin, yung starter niya, pag umandar na yung motor natin, dire-diretso na niya susupply ng negative habang umandar yung motor natin. Pero ito, diretsong meron siyang supply. At kung sira naman po yung ECU ninyo, tapos negative yung walang supply, ikat nyo na lang po yan, idirekta nyo yan dito sa negative, dito sa groundings ng ating mga motorsiklo. Yan, para diretso na siyang may supply. Then lagyan nyo na lang po siya ng switch. Kaya dito naman, pwede naman siya diretso nang under yung fuel pump nyo, basta i-start nyo agad siya. Huwag nyo nang pabutin ng mga 1 minuto bago nyo i-start, para hindi masira yung mga fuel pump ninyo. Ito lang, ididirekta nyo na lang dito. Ito may tendency na bibigay yung kanyang negative supply, kaya ito ididirekta na lang natin yung negative nya dito.